Ngayong araw nga pala ay pupunta kami dito sa isa sa pinakamagandang pasyalan sa Nook City, Greenland, kung saan kasama pa natin ang mga kababayang Pilipina at Pilipino na nagtatrabaho din dito sa Nook City. Bali kasamahan pala namin sila sa church at kagagaling din namin yan magsimba. Ang isa naming kasamahan ay sabi niya kung pwede daw kaming mamasyal doon sa pinasyalan namin dahil napakaganda daw. Bago kami pupunta doon ay kailangan naming sumakay ng bus. Hindi naman kalayuan dito ang pupuntahan namin. Kaso sa sobrang lamig ay kailangan naming sumakay ng bus dahil pag lumakad kami ay lalamigin kami sa daan. At dito na nga ay nakababa na kami galing ng bus. Kailangan naming dumaan dito sa pedestrian lane para makarating doon sa kabilang kanto. Alam nyo ba dito yung mga driver ng sasakyan sa Greenland? Kapag alam nila na dadaan ka dito sa pedestrian lane ay humihinto talaga sila kahit malayo ka pa ay aantayin ka bago ka makarating doon sa kabilang kanto. Hindi kagaya sa ibang lugar na kahit nandyan ka na sa pedestrian lane ay minsan nasasagasaan ka pa dahil nga hindi nila sinusunod yung rules. Kahit 2 taon na ako dito sa Greenland ay hindi pa naman ako nakaka-encounter dito na mayroong sasakyan na nagbanggaan. Mayroong sasakyan na mga nahulog sa mga kanal dahil nga madulas yung kalsada at hindi din ako nakabalita dito na mayroong nasagasaan ng sasakyan. At lalong-lalo na ay bihira lang yung traffic dito. Ipano nga ba naman ay 2 area lang yung may traffic light dito. Ito din yung time na first time namin ni Mrs. na may mga kasama kaming ibang mga Pilipino at Pilipina dahil kadalasan kami lang talaga ng aking Mrs. ang nagpapasyal. Dahil nga itong kasama namin sa church ay niyaya niya kaming papasyal daw namin siya dahil nga medyo na-homesick siya. Yung asawa niya kasi ay nasa Pilipinas, nagbakasyon kasi sila nung nakaraang buwan. Ang problema, pagbalik nila dito, ay nagkaproblema ang papel ng kanyang asawa. Kaya hanggang ngayon ay hindi pa nakabalik at inaayos pa nila. Kaya pagkadating dito ay nanibago siya. Alam nyo naman itong Greenland na sobrang tahimik dito ay talagang hindi maiwasan na ma-homesick ka. Mas maganda dito talaga mamuhay kapag kasama mo ang buong pamilya. Pero kapag nag-isa ka lang ay sobrang mahirap dahil napakalungkot lalo na sa sobrang tahimik. Kung napapansin nyo, sobrang ganda dito ng view. Yung mga bahay dito parang mga karton lang na ginawa at parang hindi totoong bahay. Pero ang totoo niyan mga kabayan ay talagang may mga tao dyan na nakatira sa loob. Hindi mo makikita dito yung mga tao na nagsisilibasan. Bihira lang sila dito lumalabas dahil nga sa malamig yung klima dito ay mas pinipili nila na sa loob na lang ng bahay. At ito na nga, dumating na din yung 2 kasama naming Pilipino. Bali gumamit lang sila ng sasakyan. Hindi kasi kami kasya dyan lahat sa sasakyan, kaya pinili na lang naming sumakay ng bus. Sa malayo pa nga ay kitang-kita mo na yung ganda ng view at yung mga iceberg ay pumuputi na. Nung nakaraang punta namin dyan ay sobrang laki at sobrang dami ng mga yelo. Hindi kasi palagi dito may yelo sa amin sa Nook City, pero sa ibang part ng Greenland, lalo na sa north, ay kadalasan sobrang daming yelo at ang tataas pa ng mga iceberg. Sobrang tuwa nga nung mga kasama namin dito ng mga Pilipina at Pilipino. Hindi kasi sila dito madalas gumagala dahil nga alam nyo naman yung Greenland ay sa sobrang lamig. Kung gumala ka man ay kailangan mo munang magsuot ng napakaraming jacket, mga t-shirt, warmer, mga medyas. Doon pa lang mga kabayan ay tatamarin ka ng magbihis. Lalo na paglabas mo ay sobrang lamig ay sasabihin mo na lang sa kwarto ka na lang at kakapi-kapi na lang. Kami ng misis ko naman ay madalas kaming magpapasyal talaga sa labas at sa iba't ibang lugar dito sa Nook City. Hindi kami mahilig dito mamasyal sa mga bahay-bahay ng mga lalo na sa mga kakilala naming mga Pilipino at mga Pilipina. Mayroon namin naman dito ng mga lokal pero parang hindi uso dito mga kabayan yung pupunta ka sa mga bahay para lang gumala. Kadalasan talaga dito parang walang pakialaman dito sa mga buhay. Kaya dito sa Greenland ay wala kang nakikitang nagmamarites sa labas, nag-uusap dahil nga sa sobrang lamig dito ay medyo mahirap talaga makipag-usap sa labas. Pag sa labas ka nga ay 1 minuto pa lang ay parang maglalak na yung panga mo. Kaya maiwasan talaga dito yung kahit anong mga istorya. Kapag dumaan ka ay pag-uusapan ka, hindi kagaya sa ibang lugar na hindi malamig
lalo na pagdadaan ka ay may mga tao parang nahihiya ka at pag-uusapan ka. Itong mga kasama namin na mga lalaki at babae ay kasamahan din namin ito sa church. Maganda nga mga kabayan, yung mga kasama mo ay pareho din ng pananampalataya at naniniwala kay Kristo. Lalo na pag nag-uusap kayo ay puro na lang Panginoon at mga mabubuti ang sinasabi nyo. Lalo na mga kabayan, pag may isa naman na hindi maganda yung sinasabi tungkol sa kapwa, ay mayroon talagang kukontra doon. Hoy, hindi maganda yung ginagawa natin, hindi maganda yung pag-uusapan. Kaya dito mga kabayan ay malalaman mo talaga kung ano yung tama at mali, yung mga kasama kang mga naniniwala kay Kristo. Kahit hindi naman kami mga perpekto ay makasalanan din kami mga kabayan, at least nalalaman namin yung tama at mali. Ang tao kasi ang importante kahit makasalanan siya, at least humihingi siya ng patawad at nalalaman niya kung ano yung tama at mali. Mahirap kasi yung tao kapag nalalaman niya palagi na lagi siyang tama kahit mali naman yung ginagawa niya. At nakarating na nga kami sa area kung saan mayroong maraming yelo. Sobrang pagod nga namin mga kabayan dahil nilakad namin kung saan ito papasok. Hindi kasi makapunta dito yung bus kasi nga ginagawa nga yung kalsada doon. Kaya naglakad kami ng nasa 1 kilometro. Pero nung nakita namin itong view ay nawala yung pagod namin. Dahil nga sa sobrang tahimik ng lugar, napaka-presko at maramdaman mo talaga mga kabayan yung lamig nanonood sa iyong balat at mayroong sikat ng araw. Bali parang nagmo-moist yung mukha mo. Pag tumagal ka nga dito ay mamula-mula yung pisngi mo dahil yung yelo ay isa ito sa magpipreserve sa mga balat mo. Kaso pag sobrang lamig naman ay mahirap dahil masusunog yung mga balat mo sa sobrang lamig. Halos nga ng mga tao dito kapag nakikita ko sila ay medyo makinis yung mukha nila at mamula-mula, lalo na kapag nakababad sila sa lamig. Pero kapag maitim ka mga kabayan, hindi ko lang alam kung kaya pa ba dito ng sobrang lamig. Dahil nga pag sobrang lamig naman ay nakakasira din ng balat at ito ay magkukos ng frostbite. At hindi na nga kami tumagal, halos mag-1 oras din kami doon at nagpicture-picture lang sila at uuwi na din kami dahil nga medyo nilalamig na yung mga kasama namin. At hinahabol na din namin yung ticket namin. Yung ticket pala namin sa bus ay 1 oras yun ay pwede pa naming magamit. Kaya kailangan pa naming makabalik agad at magamit namin ng libre yung ticket namin. Pag sumubra na kasi ng 1 oras ay hindi na namin pwedeng magamit. Kumbaga, bibili na naman kami ng panibago. Habang kami ay naglalakad ay huminto nga itong dalawa dito sa gilid kung saan mapapansin nyo ang sobrang gandang makukulay na mga bahay. Ang sabi kasi nito ng kasama naming isa ay kukunan daw siya ng picture na pang profile pic kasi napakabihira daw yung ganda ng mga bahay dito sa lugar na ito. Halos lahat ng lugar dito sa Greenland mga kabayan ay talagang walang tapon kung saan ka pupwesto ay napakaganda ng view kahit nga wala siyang kahoy dahil nga sa sobrang linis. Itong mga simento ng mga kabayan parang walang bakat ng mga alikabok dahil nga wala namang lupa dito. Kadalasan kasi dito sa lugar nila ay mabato at napakalamig kaya napaka-presko din dito ng mga daanan. Kahit higa ka dito sa daanan ay hindi ka talaga maalikabukan. Medyo malayo-layo din naman yung lalakarin namin pabalik doon sa papunta sa bus kung sasakay kami. Dahil nga hindi makapasok yung bus dito, yung kalsada kasi ay ginagawa. Habang natanaw na nga namin yung bus stop ay nakita naming huminto kung saan yung sasakyan namin. Ang sabi nga namin ay hindi na namin siguro maabutan dahil nga nakapwesto na doon ay sumasakay na yung mga tao. Kaya nagpatuloy lang kami sa paglalakad. Baka naman ay makasakay kami sa susunod na bus. Paano nga ba naman? Sobrang hirap talaga dito magantay ng bus. Sa sobrang lamig dito ay manigas ka na dito sa kaantay kasi nga minsan ay matagal dumaan yung bus dito. Habang palapit na nga kami dito sa highway ay nakita pa rin namin yung bus na hindi pa rin umaalis. Ang nangyari ay nagsipagtakbuhan kami baka sakali maabutan pa namin yung bus. Maraming nga sasakyan dito ang tumigil dahil nga pinadaan kami dahil nalaman nila nagtakbuhan kami papunta doon sa bus. Sobrang respetado nga dito ng mga driver kasi nga pag sa ibang lugar pa to ay maiilang ka talagang dumaan baka ay babanggain ka. Hindi kagaya dito ay talagang priority ka kahit nasa malayo ka ay
aantayin kanila na makadaan at makapunta doon sa kabilang kanto. Pagkadating namin dito sa bus ay pinakita namin yung ticket namin. Ang sabi ng driver ay invalid na daw dahil lumagpas na kami ng isang oras. Nagbayad na lang kami ng 20 Danish kroner o nasa 160 pesos sa atin. Hindi naman kamahalan dahil nga sobrang mura lang yung pagsakay dito sa bus at magagamit mo pa ng isang oras. Pag araw-araw ka naman dito nagbabas papunta ng trabaho mo, ay pwede ka namang kumuha ng card kung saan halos 50% ang masave mo dito sa pamasahe kumpara pagbabayad ka ng regular na cash ang ibabayad mo. Kami naman ng misis ko ay hindi naman kami kumuha ng card kasi nga yung trabaho ng misis ko ay napakalapit lang sa bahay namin at yung trabaho ko naman ay meron naman kaming sasakyan na magagamit sa araw-araw kaya nakakatipid kami dito sa pamasahe. Siguro nasa 5 minutes lang naman yung biyahe namin bago namin marating yung aming pupuntahan at pabalik dito sa bahay kung saan malapit na yung bus station. At dito na nga ay nakarating na kami sa wakas kung saan malapit na yung bahay namin. Yung ticket namin ay pwede naman namin magamit ulit ito dahil hanggang isang oras. Dahil nga ay pauwi na kami ng bahay ay hindi na din namin ito magagamit. Okay mga kabayan, hanggang dito na lang yung aking video. Sana wag nyo naman po kalimutan i-subscribe yung ating YouTube channel. I-follow na din yung ating Facebook page. Maraming salamat po at ingat po kayo palagi and God bless you all po.